Binabantayan na ngayon na ay tropical storm na si 05 or posibleng matawag sa local name na Kaloy ay posibleng pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility either Sabado o Linggo ng madaling araw. Ano-ano ba ang posible nitong tamaan or tatama ba ito sa anumang kalupaan sa silangan ng bansa? Tatalakayin natin. Tropical wave patuloy na magdadala ng maulang panahon sa ilang bahagi ng silangan ng Mindanao at Southeastern Visayas. Pero nalalabi ng Southern Luzon at Northern Luzon patuloy na maaraw at maalinsangan ng panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:08 na ng umaga. Balik sa maalinsangan na naman ang Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Bagamat mas magiging maulan at aasahan ng mga pagkulog at pagkidlat dito sa bandang timog silangan ng Eastern Visayas or pagitan po ng Eastern Mindanao dahil yung tropical wave po na nauna nating naitawag na supposed to be low pressure area na si 92W na na-dissolve din kagad at nanatili na lamang ito sa tropical wave, magdadala po yan ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao area. Ingat po sa mga localized thunderstorms dyan dahil ang recorded natin, kung sisilipin natin yung lightning detection system, ay so far meron tayong active na siyam na lightning strikes at kung bibilangin natin malapit sa Eastern Visayas at Mindanao nasa halos 3, 4, 5, 6 mga 6 na lightning strikes at kasalukuyan ngayon na nagaganap ang pagkidlat dyan sa karagatan ng bandang Eastern Samar or pagitan ng Surigao del Norte. Malayo naman ito sa may bandang Eastern Philippine Sea ng karagatan po. So asahan natin magiging maulan po sa bahagi ng yan anytime dahil sa papalapit nga po ng expected natin na magiging maulan po dyan dahil sa tropical wave. Yan. So since yung ating ginagamit ng NOAA infrared, hindi na ito nag-a-update. So papalitan din natin yan. Hindi na nag-update yung satellite nito ng NOAA. So baka meron na naman silang binago doon sa mapping. Kaya temporary hindi muna tayo makapaggamit ng satellite imagery ng NOAA dito sa mga ilang mapa natin. So yung Himawari 8 lang ang magagamit natin sa ngayon na makikita niyo naman dito sa ating satellite loop. So makikita niyo po yan dito sa satellite loop. Ito po yung pinaka-latest active na hindi talaga nag-fail yung Himawari ng Japan. Ito po yung pinaka-latest na mga satellite imagery. So hindi muna natin magagamit yung satellite imagery ng NOAA dahil nga po hindi nag-a-update yung kanilang satellite imagery. Maraming problema sa Amerika dahil alam niyo naman medyo magulo rin sa bandang Amerika, medyo kapos sa funding, so nagkanakapos ng funding Amerika, so hindi masyado maganda ang services ngayon ng Weather Bureau ng Amerika, ng NOAA. So wala po tayong magagawa. Yan, kaya yung maging yung infrared sa yung AVN ng NOAA, mapapansin nyo po, hindi po latest yung kanilang AVN color. Huli lamang na nag-update ito, March 23 pa. So, May na ngayon. So, wala na po yan. Hindi na yan gumagana. So, wala po tayong magagawa. Hahanap ulit tayo ng active na satellite imagery ng Amerika na pwede nating magamit o ma-embed sa ating mga satellite mappings. Pero malinaw naman sa ating lightning detection system, meron tayong malapit na pagkulog at pagkidlat dyan at sa bandang extreme Northern Luzon po. Siyempre patuloy pa rin yung frontal system dito, yung Mayu front na nagdudulot ngayon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa bandang extreme Northern Luzon, sa Hilaga. Bandang pagitan po yun ng Taiwan, so may mga pagkulog at pagkidlat din dyan. So ang pinakamalapit so far sa amin sa Caloocan, 38 kilometers ang pinakamalapit na range ng lightning strikes mula sa amin sa Caloocan. So medyo kalmado pa rin, hindi masyado receptive yung lightning strikes malapit sa amin sa Caloocan. So typically malalayo lamang around 30 kilometers o 36 kilometers. Probably ang pinakamalapit dyan sa bahagi nga po ng Batanes o kaya naman dito sa parte
ng Eastern Samar region. Ayun, may 6 na lightning strikes dyan. Pero na-detect yung pulsing ng cloud to cloud na na-detect kung nasa sagap ng ating lightning detector. So, nami-measure pa rin niya yung layo niyan base sa triangulation ng ating global positioning system ng ating lightning detector. So, hindi masyado malapit. Kaya nga, until now, wala kaming pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So, kung titingnan din sa Doppler radar, well, wala masyado tayong nasasagap na approximation o water vapor man lang. Estimated na precipitate rate. Wala tayong inaasahang pag-ulan pa rin dito sa bahagi ng Luzon area. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds pa rin ang umiiral sa amin sa Caloocan. So, makapapansin nyo po, napakatirik ng araw despite na medyo gloomy ang paligid namin sa Caloocan. Sa luwas sa presyo na natala ng weather station, bagamat stationary ito at 27.8 degrees Celsius, kaninang umaga po yan ng 6:05 AM. Pero kahapon, hindi masyadong malala ang aming temperatura. Dahil maghapon, tila nagkaroon ng makulimlim na panahon sa amin sa Metro Manila. So 35.3 degrees Celsius ang pinaka-highest namin na naitala kahapon ito ng hapon at 2:04 PM. So, ibig sabihin, mataas pa rin ang aming heat index pero hindi ito umabot ng 50 degrees Celsius. Mula sa instrumentation reading, 47.8 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index namin kahapon. So, kung titingnan naman natin sa ating almanac and climate sa heat index nationwide o init factor, as of 10:35 AM, meron kaming 44.3 degrees Celsius na heat danger po na heat index na. Sa forecast ay 43 degrees Celsius daw ang nakataas sa forecast ngayong oras na ito, mga 11 o'clock. Pero kung maghapon ang pagbabasihan, ay aabot pa daw ito hanggang 46 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang 3:00 daw ng hapon. Yan. Sa init factor kahapon ni Pag-asa ay mababa rin o kumonti din ang naging heat index dahil naging makulimlim po kasi kahapon. So kahapon ang iilan lamang nagkaroon ng mataas na heat index. Pinakamataas na ang 44 degrees Celsius sa may bandang Tacloban, Leyte. And the rest, 42 degrees Celsius na po ang naitala sa init factor ni Pag-asa. Kaya kung titingnan natin yung magiging forecast natin ngayong araw, double check natin sa bandang Tugigaraw. Yan, mataas pa rin at 42 degrees Celsius at papalo pa ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Sa bahagi naman ng Santiago, Isabela, ay nasa 41 degrees Celsius daw ngayong 11 ang forecast ng heat index, pero aabot din daw ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang 2:00 din daw ng hapon. So mainit pa rin talaga dyan sa bahagi natin sa Luzon. At sa bahagi naman ng pinakamatataas ang recorded sa bandang Pangasinan, nangunguna ang Pangasinan sa may 44 degrees Celsius ngayon at aabot din ng hanggang 46 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. So halos kapareho kami sa Caloocan na ganito kataas ang heat index. Sa Tarlac naman, Central Luzon, well, mas mataas, 45 degrees Celsius at papalo pa ito hanggang 48 degrees Celsius. Grabe talaga init dyan sa Central Luzon. Kung huwag masyado magbibilad mga folks ha, grabe pong init sa inyo dyan sa Central Luzon. Umaabot ng 48 degrees Celsius daw base sa forecast mamayang 2:00 ng hapon. Yan yung pinaka-highest peak ng heat index sa inyo. So, medyo delikado. At sa loob ng 7 araw, delikado po na masyadong magbibilad tayo mga folks. Grabe ang taas ng heat index. Sa bahagi naman ng Batangas, mainit ngayon ang mga politiko sa Batangas. Nagkakanda-away-away dahil madalas napapanood o nakikita ko sa aking Facebook page, yung balitang yan. Ay 42 degrees Celsius po ang inyong heat danger dyan, heat index. Pero papalo daw yan sa hanggang 44 degrees Celsius mamayang 2:00 ng hapon po. Pinakamataas 44 degrees Celsius sa inyo sa mga kabatang dyan. Sana magkaayos na po yung nag-aaway-away na naman na politiko dyan. At sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro, mukhang hindi yata aabot ng 40 degrees Celsius. Hanggang 39 degrees Celsius na ang pinakamataas sa inyo ngayong kasalukuyang oras na ito, hanggang maghapon na riyan hanggang 2:00 po daw ng hapon. So hindi aabot ng 40 degrees. So, almost 40 degrees Celsius din kahit papaano. Sa Puerto Princesa, Palawan, double check din natin, medyo mataas-taas ng konti at extreme caution, 36 degrees Celsius, which is pinakamataas na raw sa inyo yan maghapon. Maaari pa umabot ng 37 degrees mamayang 3:00 hanggang 4:00 ng hapon. So
mainit pa rin yan ha. Ibig sabihin ay matirik ang haring araw sa inyo. Hindi kagaya kahapon, nakaranas kayo ng maulang panahon. Sa bandang Central Visayas sa Cebu, mataas din ang heat index sa inyo, 42 degrees Celsius, which is mukhang yan ang pinakamataas sa inyo hanggang mamayang alauna ng hapon. Sa Mindanao naman, sa City of Davao, ay mataas din, 40 degrees Celsius at aabot ito ng hanggang 41 degrees Celsius. Alternate ito ngayong tanghali at mamayang alas 2 ng hapon. So mataas din ang heat index sa inyo despite na mas maulap kayo dyan at may mga forecast na mga pag-ulan. Mainit din sa bandang Zamboanga Peninsula dahil according dito sa Zamboanga City, aabot sa 43 degrees Celsius po ang pinakamataas sa inyo ngayong araw na highest heat index hanggang ngayong tanghali ng 12 o'clock. So lumalabas matataas po o maiinit ang ating panahon ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa, maliban na lamang dito sa bandang silangan ng Visayas at Mindanao dahil may tropical wave na lumalapit na naman dyan. So makakaranas kayo ng mababang heat index. Siguro ngayong hapon po siguro. Pero ingat dahil mataas pa rin po yung temperatura na yun mga folks. Yan. At sa atin namang heat index monitoring, mukhang walang latest update yung heat index map mula sa data feed ni Pag-asa. Huling record nila May 2, so wala tayong idea bakit hindi nag-update ngayon yung kanilang heat index map. So pati yung automatic yung current temperature hindi nag-update nga yung kanilang automatic weather station. So wala tayong idea bakit hindi nag-update. Yan, so hindi natin mai-report ito ng maayos dahil hindi nag-update ang kanilang automatic weather station. So sana naman update po ito ni Pag-asa para naman ma-share naman sa atin yung latest ng automatic weather station sa iba't ibang bahagi ng bansa. Importante naman kasi na namomonitor din natin yung mga lagay ng panahon, lalo na yung temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. So sana ma-restore uli ni Pag-asa yung data ng kanilang automatic weather station. So wala tayong latest sa automatic weather station nila. Yan. So diretso po agad tayo sa ating dashboard muli. Para sa ating PH16 in past 24 hours, kung ikukumpara natin ang San Jose Occidental Mindoro na may nangunguna sa may pinakamataas na ngayon na temperatura, 37.8 degrees Celsius, ang pinakamataas na temperatura ngayon dyan, at sa lowest temperature naman sa Baguio ay 17.8 degrees Celsius, bahagyang mataas ng konti yung lowest temperature sa Baguio. Sa Inulan naman, ang Calapan, ang nakatotal sila ng malakas na ulan 51 mm po ang naging total rainfall sa kanila dyan. At wala pa rin kami pag-ulan dito sa Caloocan at ang pinakamalakas naman na naging average wind speed ay sa Mactan, sa Cebu na may 15.3 km per hour. Sa amin, 12.2 km per hour lamang. So halos pangatlo lang siguro kami o pangalawa sa may pinakamalakas na average wind speed. Sa ating outside humidity, katamtaman tayo at 70%. Bumaba ito ng 1% since last hour. At thunderstormy pa rin tayo at 1,007 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Pa-high tide pa rin tayo mga folks at unti-unti mataas po yung pag-alo natin sa silangan ng bansa, lalo na sa Eastern Visayas at bandang Surigao del Norte sa silangan ng dagat Pasipiko natin. At dahil sa sunod-sunod po at may tropical wave tayo dyan, expect ang medyo maalon at mataas yung ating sea level. Umaabot ng 1 meter po yung swelling. So ingat pa rin po sa mga maliligo dyan sa silangan, lalo na sa may bandang Eastern Samar at bandang Surigao po Medyo delikado yan mga folks. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM at lulubog po ito mamayang 6:14 PM. At sa ating moonrise and moonset, 83% illuminated na po. Magmo-moonrise po ito mamayang gabi na at 10:07 PM at magmo-moonset na. Nabukasan na ng umaga at 8:36 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, patuloy na magiging maulap daw tayo. Maging sa hapon, magiging maulap daw ang ating hapon, pero very isolated lamang daw ang magkaroon tayo ng pag-ulan. Well, sana pumasok yan. Pero bukas, clear skies na naman daw tayo ng Huwebes, so is expected natin ng mataas na temperatura po yan. Maaring umabot ng 38 degrees Celsius. Grabe po ang ating temperatura. Bukas daw yan ng Thursday. Well, mag-ready na naman po tayo just in case mangyari po yung forecast na yan mga folks So either way, 36 to 38 degrees Celsius, paghandaan po natin, grabe pong init. High sa lowest pressure expected, maglalaro 36 to 38 degrees Celsius.
hanggang bukas na yun ng Thursday at sa lowest temperature expected ay 26 to 27 degrees Celsius. At sa local weather advisory, bagamat madaling araw pa lang ito, huling nireport ni Pag-asa, namataan nila yung low pressure area, yan yung si 92W pero nalusaw na po kasi siya. Pero nakataas pa rin siya as low pressure area sa layong 670 km silangan ito ng Hinatuan, Surigao del Sur, kasi pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility at patuloy pa rin ang ating eastern list pa rin. Pero considering tropical wave na lamang yan dahil inalis na nga po sa listahan ng ating tropical cyclone sector yan. Yan ay C92W. C92W ngayon ang mas agresibo ngayon dahil nasa tropical storm category na ito sa kanyang 1 minute average. So tingnan po natin yung situation gamit ang ating satellite imagery in Himawari, which is ito po yung mas latest at updated. Makita po natin ang rainbow ng Himawari ay magiging mas maulan po ang silangang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, bunsod po ng paglapit nitong supposed to be C92W. Pero naging remnant na lamang halos ito o tropical wave na lamang na magdadala ng moderate to heavy rain showers sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao po yan. Ngayong araw po yan ha, so mas mararamdaman na ninyo mga bandang tanghali o bandang hapon po yan. Yung paglapit na ito ng trough o ng tropical wave. Mataas ang heavy rain potential yan, obviously. Makikita po, mataas ang heavy rain potential at unti-unti nararamdaman na po ng mga taga Surigao del Norte ang mga pag-ulan. Ganon din sa Eastern Visayas. Maya-mayang konti. Paghandaan nyo po, bubuhos na naman ang malakas na ulan sa inyo mga folks. So ingat na lamang po kung sakaling mamaya mga bandang hapon po, mararamdaman ninyo po yung malakas na ulan na yan. Heavy rain po yan ha. So be ready na lamang kung magkaroon ng biglaang flash floods po. So maaaring tumawid yan ha, sa buong Central Visayas anytime, pero sa ngayon maaraw muna at maalinsangan dyan sa bandang Eastern Samar at Leyte. Maya-mayang konti, magiging maulap na sa inyo at maulan na. Ganon din sa bandang Mindanao, sa Eastern Mindanao po. Kasama na ang buong Caraga area, yan, hanggang dyan sa may bandang Butuan, yan, aapektuhan na rin yan, unti-unti. Yan, hanggang dyan sa bandang Surigao del Sur, yan, hanggang Hinatuan na nga po, yan, nagkaroon nga po ng malakas na busang ulan nga po dyan, mula nung isang araw. So, mauulit na naman po yan, so magdala o paghandaan po yung payong mga folks. And the rest ng buong Visayas ay magiging maaraw at malinsangan tayo sa maghapon, pero unti-unti nitong maghapon magiging maulap din at magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, light to moderate and some heavy rain showers po ang inaasahan. Ganon din sa bandang Kanluran, maaraw din tayo sa ngayon hanggang Bacolod at Panay Island, may mga ilang cluster lamang na mga mahina at katamtamang pag-ulan ang iiral po. Lalo na dyan sa bahagi po ng Negros Occidental, sa dulong bahagi po ng Sipalay, hanggang Basay po yan o sakop ng Negros Oriental. Sa Zamboanga Peninsula, magiging partly cloudy to mostly cloudy din tayo anytime, so isolated rain showers din ang pag-ulan, pero generally magiging maaraw at malinsangan tayo, kabilang na ang buong Sorsogon area at ilang bahagi po ng Davao region po. So maaraw tayo sa ngayon, mga bandang hapon. Abangan nyo na lamang yung magiging mostly cloudy na nanggagaling po sa surface trap na ito o yung naunang Invest 92W supposed to be. So magiging maulap po mula dyan sa buong silangan ng Mindanao area po. Maapektuhan maging ang Compostela Valley. So, abang-abang na lamang. Sa ngayon, maaraw muna kayo dyan mga folks. At mula naman sa bahagi ng South Luzon, katamtaman din ng panahon, maaraw din at malinsangan ang buong bahagi ng Bicol Region. May partikto sa Musikaw di lamang tayo na iilal sa may bandang Camarines Norte, Camarines Sur at Isla ng Marinduque, patawid na ng bandang Calapan, Oriental Mindoro. Yan. Pero the rest, magiging katamtaman ng panahon, maaraw at malinsangan tayo sa buong Mimaropa area. Hindi kagaya ng isang araw, naging maulan po ang Puerto Princesa. Ngayon, partly cloudy lamang po, so probably isolated lamang o napakalit na isolated rain shower sa hapon ang magiging pag-ulan. Pero generally, magiging maaraw at malinsangan tayo. At wala sa bahagi nga po ng Quezon Province, pataas na po ng Calabarzon area, magiging katamtaman ng panahon natin, maaraw at partly cloudy ang ating maghapon. Kabilang na ang buong Metro Manila na magiging mas mainit ang ating temperatura ngayong araw ha. So, despite na magiging partly cloudy, patuloy na hot, humid tayo at grabe ang magiging alinsangan pa rin natin. Kasama na ang buong Central Luzon at extreme Northern Luzon. So, despite na meron tayong frontal system o Mayu front dito, kaya lang bandang Taiwan po, yung pinaka-boundary ng frontal system Mayu front, kaya hindi masyado mararamdaman yan sa malaking kalupaan ng extreme Northern Luzon. Ang parte lamang ng bandang Batanes Group of Islands ang medyo makaramdam ng mga localized thunderstorms bunsod po ng Mayu front dito sa hilagang bahagi ng extreme Northern Luzon o yung frontal system.
Patuloy pa rin na medyo drier ang ating karagatan sa hilagang silangan ng Northern Luzon. Kaya patuloy pa rin na magiging maaraw at grabe pa rin ang init ang ating magiging maghapon po. So, yan ang magiging susi na maapektuhan ang pagkilos nitong si posibleng maging si Kaloy kapag ito'y nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility this coming weekend po. Pagtawid na yan dito, pagkapasok po ng PAR ay maaari kasi yung humina rin kaagad dahil paunti-unti medyo magiging tuyo at mainit ang hangin na sasalubungin niya kasi dyan. Kaya malaking crucial factor kung ito ay magtuloy-tuloy, itong si Kaloy, kung sakaling lumakas pa yan. So, dahil masyado pang compact yung kanyang sirkulasyon, makikita natin na sa may bandang Guam, ayan halos na sa may bandang Chuuk ang lokasyon niya ngayon, ayan Kaya, hindi pa natin masabi, masyado pa itong malayo, which is i-discuss natin yan sa susunod na movie plate. Pero samantala, ito po yung CIMS Doppler na makikita natin, malawakan po ang water vapor na dala na magpapaulan sa Eastern Visayas at Mindanao area. So, paghandaan po ninyo yung mga folks, kasi yan yung dating Invest 92W na na-dissolve na ng ating TC sector pero mananatili ito as tropical wave. So diretso agad tayo sa ating binabantayan na aktibong bagyo na ngayon mula sa ating computer generated tropical cyclone sector. Isa na itong tropical storm sa 1-minute average, itong si 90TW na tinawag na sa code of 05W na. Yan, 05W niya. So kung maging international name siguro to, correct me if I'm wrong na lamang kung hagupit ang itatawag sa kanya in international name. Pero kung local name ay Precaloy po kapag pumasok na ito ng PAR this weekend. Sa ngayon, ang kanyang center air pressure as of 8 o'clock AM po, yung huling recorded nito ay 1,003 hectopascals po ito. So talagang tropical storm na siya. At maximum sustained wind in 1 minute average 65 km per hour at bugsong 84 km per hour. Pero kung pagbabasehan ng 10 minutes sa 1 minute average ito, kukunin yung 10 minute average niya mula sa 1 minute ay 57 km per hour lamang ito around under tropical depression at bugsong umaabot ng 74 km per hour. Pero kung i-convert natin sa computation ni Pag-asa, probably nasa 84 o 80 km per hour na po yan under tropical storm at bugsong aabot na ng siguro mga around 90 km per hour. Kung hindi man mga 65 km per hour din o halos pantay din sa computation ni Pag-asa. Dahil yung oras niya ay halos pantay sa computation ng 8 hour, additional 8 hour po. Kasi binabase natin dito yung oras So malamang halos pantay din yan. Siguro mga 65 km per hour din or 70 kilometers at bugsong aabot sa 84 to 86 km per hour kapag i-convert naman natin sa computation ni Pag-asa. Approximate, ganyan po yung maximum sustained wind ng 10-minute average niyan. So, yan po yung kanyang sustain at mabagal ang pagkilos nito pa west-northwestward. Ito, disregard po yan dahil walang data for movement sa ating automatic tropical cyclone forecast system na ginagamit. Wala siyang data dahil nagbago nga po yung data ng infirmary. Kaya wala siyang actual movement. So, binabase natin yung movement mula sa Joint Typhoon Weather Center. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 13 km an hour. So, kung makikita nyo yan kay Joint Typhoon Weather Center, 7 knots po ang naka-indicate dyan. So, kung convert nyo yan sa metric, magiging 13 o 12.5 o 13 km an hour po yung movement speed niyan. In west-northwestward direction. O halos parang pakanluran pa rin siya. So makikita natin ang layo niyan mula sa atin sa bandang South Surigao del Sur as of 8 o'clock. Ang layo niyan ay nasa 2,243 km east ng Surigao del Sur sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayan na po siya. Yan. So nasa labas pa po ito ng PAR or halos nasa bandang Chuuk pa o Yap. Yan, Yap pala, Yap. Yan, nasa bandang vicinity na siya ng Yap or bandang south po ng Guam yan. So halos malapit na. Malapit na itong lumapit sa ating boundary ng PAR po. Pero dahil mabagal-babagal pa po ang kilos niya, so maaring magtagal pa yan hanggang nitong darating na Biyernes pa. Yan. So yan po ang kasalukuyan niya at kung titingnan naman natin yung kanyang tropical cyclone track combination,
wala pang latest tropical cyclone track na inilalabas si Pag-asa. Sa ngayon, ang aktibo pa lamang na may tropical cyclone track combination ay yung DeepMind AI at Joint Typhoon Weather Center, na halos magkapareho sila ng forecast track, sa loob ng 144-hour period. Mapapansin natin dito, in 96-hour period, so approximate mga Sabado siguro ng gabi ito papasok ng PAR or Linggo na ng madaling araw. Yan po yung estimated ahead of time na maaring oras na pumasok ito ng PAR this coming weekend. Halos magkatugma sila ng Joint Typhoon Weather Center, halos magkapareho sila ng magiging forecast track. Yan, and then base naman sa extend forecast o long range forecast na ng DeepMind AI, halos didikit o lalapit lamang siya sa silangan ng Southeastern Luzon. So sa ngayon wala pang nakikitaan na maglalandfall ito, pero marami kasing nagtatanong ng mga Bicolano sa atin kung posible pa bang magbago yan at posible pa bang tumama yan ng Philippine Area of Responsibility. Yes, hindi pa naman natin inaalis ang posibilidad. Bakit? Dahil mula sa forecast ensemble natin, mapapansin nyo po may mga pagkakataon pa na posible pa itong maglandfall either sa paligid po ng Catanduanes o mapaalbay man yan o paligid po yan ng bandang Catanduanes o Camarines Sur or bandang Albay po. So marami pang pagkakataon na posible pa itong maglandfall. Kaya lang, yung most of ensemble kasi, mapapansin nyo po dito, ay tila halos lilihis ito o magre-recurve din kaagad. O halos lalapit lang dito sa may bandang silangan ng Southeastern Luzon. At sa ngayon ay ang mataas na probabilistic ng ensemble natin mula sa GFS at ECMWF. Ito po yung GFS, yung pula, at yung blue ay yung ECMWF. Ay makikita po natin ay halos didikit o lalapit lang siya dito sa may bandang baybayin po ng Catanduanes or bandang Eastern Samar. At walang nakikitaan sa ngayon na maglalandfall. Yan. Ito po yung latest na forecast track niya. So ito po yung pinaka-ensemble. Pero yung cone of uncertainty niya ay napakalawak pa talaga mga folks. Ayun, no? Sobrang lawak pa talaga mga folks. Ayan. Ganyan pa kalawak yung cone of uncertainty niya. So malaki pa ang pagkakataon na maaring maglandfall ito or maaring lumihis. Kaya hindi pa natin pwedeng alisin o nirule out ang posibilidad na ito ay lumihis or maaring maglandfall po sa ngayon, ha. Kung titingnan din natin yung DeepMind AI ensemble, ganun din ang ipinapakita. Malawak din ang cone of uncertainty niya. Activate natin yung dartboard para mas malinaw. Yan. So masyado pang malawak o napaka-broad pa ng kanyang uncertainty. Malawak pa yung uncertainty niya talaga. So, very erratic pa at hindi pa 100% o hindi pa conclusionary kung ano talaga magiging kilos nitong si Precaloy just in case pumasok na ito ng PAR nitong darating na Sabado. Kaya sa mga nagkukumpirma, antayin muna natin na makapasok ng Philippine Area of Responsibility this weekend para mas makumpirma natin maigi kung talaga bang lilihis ito paglapit ng Southeastern Luzon. So, tingnan muna natin maigi. Sa ngayon kasi napakalayo pa talaga niya kaya hindi pa natin talaga pwedeng bigyan muna ng conclusionary analysis kung mayroon ba itong tatamaang kalupaan dito sa silangang bahagi ng bansa. Kaya nga po ng ating mga nakarang forecast o since 2 weeks ago ay 4 na klase yung nagiging senaryo ng bagyo na dumaan since 1980 hanggang 1982 po. Yung forecast na yon ay mayroong pagkakataon tumama yung isa sa bandang Catanduanes, yung isa naman halos dumikit dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon at mayroon namang isa na pag lumapit ito bigla itong lumihis din. Kaya magdedepende po doon sa magiging senaryo just in case mga folks. At least sa ngayon meron tayong idea na magiging yung magiging posibilidad na magiging galaw po niya. Ito po yung initial forecast track ng data feed ng Joint Typhoon Weather Center. Makikita natin ay napaka-broad pa at napakalawak pa ng cone of uncertainty nitong si Precaloy just in case po. Yan. Sa ngayon hanggang tropical storm lamang ang nakikitaan niya dahil mula rin sa kanyang spaghettios charts o tropical cyclone intensity forecast hanggang tropical storm lang din ang nakikitaan dito sa loob ng 2 araw at sa loob din daw ng 5 hanggang 6 na araw ay maaari din itong bumalik sa pagiging tropical depression din o hihina din kaagad. So dito baka bago pa lamang ito lumapit ng bandang Eastern Bicol region or bandang Eastern Samar o Pagitan ay baka bigla itong humina. So yun ang isa sa mga posibilidad na magiging development itong si Precaloy just in case po na pumasok.
Kasi kung mapapansin ninyo, napaka-compact o maliit lang ang kanyang sirkulasyon, upper low level convection, manipis, dahil yung dadaanan niya, pagtawid niya dito sa may bandang Guam, medyo drier na or medyo hindi na ganun kainit ang sea surface temperature na dadaanan niya. And then habang lumalapit ito ay nagiging drier pa yung paligid na dadaanan niya. So malaking factor yon sa paglakas o pag-organize itong si Kaloy o pre-Kaloy kung sakali. Kaya maaring humina agad ito or maaring magtuloy-tuloy ito lumapit dito sa may bandang Southeastern Luzon. So mag-update tayo time to time po mga folks. Hindi pa talaga natin pwedeng bigyan ng conclusion dahil napakaalanganin din ng kanyang development sa ngayon. Yan. So, yan po yung pinaka-analysis natin sa ngayon para kay Kaloy dahil itong si 94W naman ay hindi natin nakikitaan pa sa ngayon na ito ay magkakaroon ng improved condition o lumakas pa dahil halos nasa equatorial zone ito o equator zone. Kaya hindi pa natin pwedeng ma-verify yan kung magiging malakas na o aktibong low pressure din ba yan or kung ito ay kikilos pa hilagang kanluran. Baka bigla itong tumimog kanluran, mag-southward ito. Kaya hindi natin muna pwedeng bigyan ng analysis sa ngayon itong si 94W. So for now, ang tinututukan natin itong si 05W or 93W po. Non-under tropical storm category na siya sa kanyang 1 minute average mga folks. So mula naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring, kung titingnan natin mula sa computer models ni GFS, mapapansin natin ay tila lalapit nga ito dito sa may bandang Southeastern Luzon. Pero halos lalapit lang siya dito sa may bandang Bicol region at hindi siya nakikitaan na landfall. Yan o. And then dito siya mamimirmi. So tingnan po natin at obserbahan natin dahil aabutin niya yung pinaka-dry area ng subtropical ridge po dyan. At sasalubungin pa niya yung pinaka-frontal system. Paglapit niya ng bandang Southeastern Luzon hanggang bandang eastern ng Northern Luzon. So makikita po natin dito yung estimated ahead of time niya kung babasehan natin yung long range forecast niya. Pagpasok ng PAR ay probably mga hanggang May 10 o May 11 na po ito. So mga next Monday na. Yan, dito magkakaalaman mga next Monday between Sunday and Monday, dito magkakaalaman kung tuloy-tuloy pa ba ang kilos nitong si 05W or magre-recover din siya or posibleng mag-dissipate or posible lang na hanggang dyan na lamang aabutin niya bago ito malusaw. So marami pang mga senaryo na maring mangyari itong si 93W o tropical storm pre-Kaloy. Yan. So yan, hanggang dito lamang siya, halos hindi naman siya dumikit sa may bandang Bicol region. So marami pa talagang posibilidad na magiging kilos. At kay ECMWF naman, pagkapasok nito ng PAR, mga either Sabado o Linggo siguro, dito medyo mas humina ito, ayun o. Yan, so mas humina siya kaagad, ayun o, biglang nawala. Sa bagay, hanggang May 9 pa lamang kasi yung forecast nito. Yan, hanggang May 9. Pero malinaw dito na halos alanganin yung development niya. Kaya marami pang posibleng mangyari bago ito lumapit sa may bandang Bicol region siguro. Baka bigla na lamang itong humina at maging remnant na lang din kagaya ni 92W. So hindi natin pwede munang bigyan ng malawak na conclusion nito. Asahan natin na malawak pa yung pinaka-uncertainty nito habang lumalapit dito this weekend. Mula naman sa computer o pinaka-global spectral model, pagpasok nga po nitong si 93W, yan, dito, papasok ng PAR by May 10. So, siguro mga May 9 o May 10 na madaling araw siguro o ng bandang umaga, inaasahan papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. And then, hanggang sa kikilos ito, mapapansin natin dito medyo mas malayo yung pagre-recurve niya na nakikitaan natin dito kay 93W. So, dito mukhang malayo ang tsansa na ito ay tatama. Kaya tinitingnan lang natin yung pinaka worst case scenario kung ito ay magtutuloy-tuloy ito sa may bandang Eastern Visayas or bandang Bicol region kung ito man ang nilalapit. Kung magkaroon ng worst case scenario, posible talagang tamaan ang bahagi po ng Bicol region. Kung hindi man maapektuhan pa ba ang Bicol region yan, posible pa rin po. Depende sa pinaka-organized development niya once na nakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibility sa darating nga po na either ng Sabado o Linggo ng madaling araw o ng umaga.
So, aalamin pa natin, masyado pa talaga malayo para bigyan natin ng mas konkretong obserbasyon itong galaw ni 93W. Marami pa kasing pagkakataon yan. Malawak pa talaga yung pinaka-uncertainty ng magiging kilos niya. Sa ngayon, malinaw lamang. Ang malinaw pa lamang sa ngayon, kumpirmado na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility this weekend. Yan, ito lang ang masisiguro natin. Papasok ito ng Philippine Area of Responsibility as tropical storm probably ang lakas niya. At since hanggang tropical storm lang naman sa ngayon nakikitaan natin na magiging mas maximum na ilalakas nito, ay malinaw na papasok ito ng far this coming weekend. So probably ay yung paglapit niya namang dito sa may bandang Bicol region ang titingnan natin yung senaryo niya. Kung lalapit ba siya o halos didikit o magre-recurve din kaagad. Kagaya ng mga yung monthly forecast natin na maaring lumapit lang siya dito at hindi ito tatama sa anumang kalupaan ng Bicol region. So marami pang mga potential na senaryo na mangyayari talaga. Yan po yung pinaka probability niya at yung strike probability nga po niya, yan in 144-hour period. Ito yung pumasok na ng PAR. So probably mga May 8 or May 9, tingnan natin. May 11, yan, mga between May 9 to May 11. Dito, tingnan natin kung mataas ang probability na maapektuhan. Mukhang mataas po, ayan o. So, yung strike probability niya ay at least aabot sa hanggang 30 to 40% ang buong Eastern Visayas at Mindanao area. Ayan o, 30 to 40%. Apektado, uulanin. Maging ang Bicol region at Mimaropa, at least 5 to 10%. So, at least 5%, posibleng umuulanin tayo sa Metro Manila, pero siguro mga light rain showers lamang. Base dito ha, kung magtuloy-tuloy siya in 168 hours, mga Tuesday siguro ito, onwards, tingnan natin kung uulanin tayo sa Metro Manila. Yan. Base sa pinaka-genesis, so kung titingnan natin by May 12, so Tuesday na sigurado to, next Tuesday, mukhang uulanin tayo sa Metro Manila at least mga 10% according dito. Alanganin 10% o 20%. So, ibig sabihin niyan, just in case malakas man na ulan nito o mahina, malinaw na medyo magiging makulimlim tayo nito kung tuloy-tuloy ang paglapit nitong si Precaloy dito. Ayan o. So, malakas po. Makakaranas na ng mga heavy rain showers ang bandang Eastern Samar region, Bicol region, at least 30 to 40%. Yan. So, sa mga nagtatanong, posibleng maapektuhan po ang Bicol region pa rin. Kaya maglandfall man ito o hindi, at least uulanin tayo dyan sa Bicol region, at least mga 30 to 40%. Ayon na rin dito sa ating tropical cyclone activity, yung pinaka-genesis o tropical cyclone strike probability, maaring apektado, magkaulan po sa bandang Southern Luzon at Visayas area. Ganon din sa may bandang Mindanao, usually bandang Caraga area, pagdating po next week. So either Monday o Tuesday daw. Which is nandiyan na po, mas malapit na po yung bagyo. So kay maglandfall man yan o kay hindi, mukhang uulanin tayo dyan next week. So, abang-abang na lamang po sa magiging epekto ng pag-ulan. Kung hindi naman kalakasan na magiging ulan, medyo swerte tayo, at least mabibsan lamang ang grabing init ng panahon. Madiligan man lang yung ating mga pananim dahil sa ilang linggo o araw tayong naging tuyo. O napakababa ang average rainfall natin. So, good thing po yan. So, depende pa rin kung ganyan lamang yung magiging situation ng intensification ni 93W, maganda siya. Pero baka kung biglang mag-rapid intensification siya, halimbawa, pagkapasok ng PAR, yun ang medyo iba na usapan mga folks. Kaya tuloy-tuloy lamang yung pag-obserba natin. Hindi pa na natin talaga pwedeng i-conclude kung ano talaga ang magiging maximum category niya o maximum sustained wind niya pagka lumapit nito sa member ng silangan ng Southeastern Luzon o Eastern Visayas po o pagitan. Yan, malinaw po yun mga folks at yung tropical cyclone probability, ito nga po yan, usually Eastern Visayas at Mindanao apektado, kasama na ang Southern Luzon nitong between May 4 po hanggang May 11. So malinaw naman po, ayan mayroon na tayong indication of tropical cyclone probability yung seasonal range forecast po. Between May 4 po yan hanggang May 11 na po yan next week, mas magiging maulan po ang most of Southern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao area. Yan, ito po yung tropical cyclone strike probability niya. So, by second week,
Ito po yung lalabas sa second week sa kanya. Yan. So, between May 11 yan to May 11. May 11 to May 18. So, dito, apektado kabilang na ang Metro Manila. Mukhang uulanin tayo. So, mga second week po ito, halos kalagitnaan ng buwan, uulanin ng Metro Manila. Well, sana naman, dahil hindi pa tayo inuulan sa Metro Manila, napakaliit lamang ang record natin ng pag-ulan o halos wala dahil wala kaming naging pag-ulan ngayon dito sa Caloocan since nung nakaraang month. Yan. So, makikita natin, kung pumasok po yan yung at least 20 to 30% between May 11 to May 18, probably, senyalis na po yan ng mas thunderstormy na panahon at unti-unting transitioning na o papasok na po yung transition natin into wet season po next month. Magpaparamdam na po yung tag-ulan natin kapag starting mga May 18 ay magkakaroon na tayo ng pag-ulan sa Metro Manila. Medyo magpaparamdam na po yung wet season natin yan. But again, dahil meron tayong El Nino, asahan natin mas mababa po yung average rainfall natin. Hindi siya yung ganung singlala o singlami ng ulan kagaya ng mga nakaraang taon po na may La Nina tayo. So, yun po ang mas malinaw dyan mga folks. Don't expect na mas marami po ang dami ng ulan ang maibubuhos. Uulanin pa rin tayo, hindi nga lang ganun kasing dami ng mga during La Nina days. So, malinaw po yan mga folks. Samantala sa Ulat Lindol, wala naman tayong mga nadedetect na mga active na seismic dito sa amin sa Caloocan. Depende na lamang o maliban na lamang dito sa mga local earthquake. Normal yan, man-made lamang yan. Pero wala tayong nadedetect na aktibong seismic activity malapit sa amin sa Caloocan. Pero kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, well, meron tayong magnitude 4 na naitala. Mula kaninang madaling araw, merong magnitude 4.1, kaninang 4:27 AM na madaling araw, dyan sa may bandang Balut Island yan. So, napakalayo niyan sa may bandang Mindanao, halos Indonesian Peninsula. Pero merong magnitude 4.1 yan na may lalim na 232 km ang lalim. Pangalawa naman, ang bandang Baganga, sa Davao Oriental, meron din at mayroong magnitude 4 na may 22 km epicentral depth. Yan yung pangalawang magnitude 4 niya. So meron agad tayong dalawang magnitude 4 plus na naitala base sa data feed ni PBOX, pero wala pa rin tayong naitala sa may bandang Luzon area. Kung titingnan naman natin yung historical earthquake data natin para sa total earthquake ngayong month, since meron na tayong nadadagdagan na magnitude 4 at hiwalay na nga po yung month of May sa April. So, madali na nating mase-separate. Ang total earthquake na natin ngayon ay 159 total earthquakes. 149 dito is magnitude 2.0 pataas. Siyam pa lamang ating magnitude 4. Wala tayong magnitude 5 pero meron tayong isang magnitude 6.0. So, dito yan sa may bandang Julian, San Julian, sa Eastern Samar po yan. Nung May 4 po ito naganap. So, after nyan ay wala naman tayong nadagdagan na marami-rami. At siyam pa lamang po yung ating total earthquake. Pinakamarami lang between magnitude 2 hanggang magnitude 3.9 na lindol. Yan, nasa 149. So, yung mga medyo malalakas-lakas na mga pagyenig, medyo kukonti pa lamang mga folks. So, wala pa tayong masyado magiging komento. Pero alisto tayo dahil yung cluster pa lang sa bandang Eastern Mindanao at Northern Luzon, dumadami po ang mga pagyenig natin. So, kailangan natin mabantayan ito maigi, lalo na agad-agad. Mas marami na kaagad ng clustered earthquake sa may bandang Northern Luzon at eastern part ng Mindanao. Siyempre, ganun din sa may bandang Central Visayas, kasama na ang bahagi nga po sa may bandang Bogo, Cebu na nasa at least 12 clustered earthquakes. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong hapon na actually at tanghali na. Sa ating report, expected lamang ating mga maaraw at malinsangang panahon sa Metro Manila pa rin na tuloy-tuloy dahil hindi pa masyado o malayo pa itong trough ng bagyo na binabantay natin. Typically, bandang Visayas lang talaga at Mindanao muna ang mas makakaranas talaga ng mga pag-ulan. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating weather station sa Caloocan mismo at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.